Naniniwala po ba kayo sa kasabihang kung ano ang puno ay siya din ang bunga? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay December 29, the 5th day within the octave of Christmas. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis, ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala rin nila ang sanggol o panghihandog sa Panginoon. Sapagkat ganito ang sinasabi sa kautusan ng Panginoon, bawat panganay na lalaki ay tatalaga sa Panginoon. Naghandog din sila ng alay na ayon sa hiningi ng kautusan ng Panginoon. Maaaring mag-asawang bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ng pangalay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag nito sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa hinihingi ng kautusan, kinargas ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang iyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Liwanag po itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ikaw ay magdaranas ng matinding kapighatian parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kayo po ba ay isang magulang? Ang mga magulang ay may napakahalagang papel para sa paghubog ng values ng kanilang mga anak. Kung saan pumupunta ang magulang, doon din pumupunta ang kanilang anak. Halimbawa, kung bihirang dalhin ng magulang ang kanilang mga anak sa simbahan para sa banal na misa, malaki ang tsansang kapag lumaki na sila, ay bihira rin silang pumunta sa simbahan para sa banal na misa. Kung hindi namuhay ng marangal ang mga magulang, malaki ang tsansang ganoon din ang kanilang mga anak. Ayon nga sa kasabihan, kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Sa mabuting balita sa araw na ito, si Maria at Jose ay parihong tapat sa kanilang pananampalataya sa Judaismo at dinala nila ang batang Jesus sa templo alinsunod sa kanilang batas. Sila ay namuno sa pamamagitan ng kanilang halimbawa kung paano maging tapat sa mga batas ng Diyos. Kanilang hinuhubog ang batang Jesus na magiging katulad nila. Laging nagkakaroon ng kabayaran ang pagiging mabuti at makadiyos na mga magulang dahil ito ay tumutulong sa paghubog ng isip ng bata na maging mabuti at makadiyos habang lumalaki. Sa kabilang dako, maaring isipin natin ng isang bata na pinalaki ng mga di maayos na magulang at mga magulang na hindi nakakakilala sa mahalagang papel ng Diyos sa kanilang buhay na baka wala ng pag-asa. Ngunit ayon po sa ating karanasan at sa ating pananampalataya, hindi po garantisado na magdudulot ng 100% na magiging katulad ng puno ang bunga. Dahil naniniwala po tayo sa grasya ng Diyos at sa mga pagkakataong patuloy na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya kapag patuloy nating itinatampok ang mabuti at makadiyos na asal sa ating mga anak, tayo ay unti-unti nang nagkondisyon ng kanilang isip na laging gumawa ng mabuti at makadiyos. Kaya ang pagpapakita ng mabuting asal na ito ay tiyak na makakatulong sa kanila
na maging mabuting mamamayan at sumunod sa mga batas sa hinaharap. Ngunit ang malaking katanungan ay tayo ba ay mabubuting huwaran sa ating mga anak? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama sa langit, sa panahon ng Pasko, ipinaalala sa amin ang pananampalataya at dedikasyon ni Simeon na may pasensya sa paghihintay sa katuparan ng iyong pangako. Bilang mga sundalo na humungkatihan ng Pilipinas, pinipilit naming tularan ng kanyang matibay na paninindigan at debosyon sa aming paglilingkod sa aming bansa. Tulad ng pagkilala ni Simeon sa kahalagahan ng batang si Jesus, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng aming mga tungkulin at ang epekto ng aming paglilingkod sa iba. Bigyan mo kami ng karunungan upang makilala ang tama mula sa mali, lakas upang itaguyod ang katarungan at kahabagan upang maglingkod ng may kababaang loob. Naway matagpuan namin ang ginhawa sa kaalaman na ikaw ay kasama namin sa aming araw-araw na pakikibaka, gabay sa amin at nagbibigay sa amin ng pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na dalhin ang kapayapaan at seguridad sa aming bansa. At naway ang aming mga gawa ay magbibigay papuri sa iyo at magdudulot ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Sa gitna ng aming mga hamon at sakripisyo, naway hindi kami mawalan ng pananaw sa tunay na dahilan ng panahong ito, ang iyong regalo ng pag-ibig at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Naway magniningning ang kanyang liwanag sa amin, nagbibigay sa amin ng lakas ng loob at matatag sa lahat ng aming ginagawa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas at manunubos. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.